Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Pakiramdam na naman ni Monique ay na-out of place siya. Para kasing sina Clyde at Ira na lang ang tao sa mundo. Nag-iihaw sila ng barbecue sa beach at kanina pa sinusolo ni Ira ang atensyon ni Clyde. Naroong magpatuhog ang pinsan niya ng hotdog, gayong hindi naman kailangan ng iba yung lakas para gawin ang bagay na iyon. Naroong kunwari ay napaso ito sa nagbabagang uling at ipaihip nito ang daliri kay Clyde. Halata naman nag-gimmick lang iyon, kaya yamot na yamot siya sa lalaki dahil patol naman ang patol ito sa mga ipinapagawa ng dalaga. Paano? Gusto rin siguro niya. Aniya sa isip na ang tinutukoy ay si Clyde. Napaingos pa siya. Mahipan ka ng hangin, sabi ni Clyde. Napatingin siya rito. Ha? Nangahaba ang nguso mo. Ikaw rin, mahipan ka ng masamang hangin. Your lips would forever be that way. Inirapan niya ito. Diyan muna kayo, naiinip ako, maglalakad-lakad lang ako. Iniwan na niya ang mga ito. Nagpupuyos ang kalooban niya. Halata nakakaungos na ng husto sa kanya si Ira sa inimagine niyang paligsahan nila. Bakit pa siya magugulat at sasama ang loob? Dapat ay inasahan na niya iyon. How dare she compete with someone of Ira's caliber? Parang lumaban ang isang UAAP team sa San Miguel Beermen. But she had hoped. Now she realized, and oh so painfully, that hope was in vain. Nakatayo siya sa baybayin at nakatunghay sa karagatan, pero parang wala siya nakikita. Nagulat pa siya ng ilang metro lang ang layo sa kinaroroonan niya, ay dumaong ang malaking bangka. Yo! Pasigaw na sita ng lalaking lula niyon. Napamaang siya rito. Sino ba ito? May sinabi ang lalaki sa bangkero. Inabutan din ito iyon ng kung ano. Sa tingin niya ay pera iyon. Kapag kuwan, ay bumaba ito ng bangka at naglakad palapit sa kinatatayuan niya. Hello there, bati nito sa kanya. Hello too, I think. Nag-aalangan tugon niya. Sino? Siyam! Bago pa niya maituloy ang pagtatanong, ay naunahan na siya ni Clyde. Nalingunin niya ito, ay nakita niyang humahangos sa naglalakad ito palapit sa bagong dating na lalaki. Pinagdait ng dalawang lalaki ang kamao ng mga ito. Hindi ko alam na balak mong sumunod. At bakit nakabangka ka lang? Tanong ni Clyde sa lalaking tinawag nito na Siam. My launch is in for repairs, sagot ng lalaki at saka nito'y ginalang paningin. Wow man, you must be having the time of your life. Here you are with two lovely ladies. Nagpalipat-lipat ang tingin nito sa kanila magpinsan. Yeah, lucky me, nakangiting wika ni Clyde. I guess introductions are in order. Ladies, this guy here is the owner of this island. Ito si Siam. Siam, this is Ira and that's Monique. Sa kanya unang bumaling sa Siam. I am very pleased to meet you. Ngiting-ngiting sabi nito. Same here. Ginamit niya rito ang estilo na practice na niya ng ilang ulit, pero kapag si Clyde nang kausap niya, ay madalas siyang sumasablay. Hello there, Ira, sabi ni Siam. Oh hi! Kaswal pero matamis ang ngiting sabi ng pinsan niya. It's a good thing I decided to come here. You must be having a hard time entertaining these two lovely ladies. I could help out, ani Siam. Who needs help? Ani Clyde pero nakingiti naman ito. Siguro ay nahinuha ni Siam na interesado si Clyde kay Ira dahil siya ang mas kinuusap nito ng mga sumunod na sandali. Magaan namang kasama ito. Hindi ito nakakapikon dahil hindi ito presko. Dahil doon ay dapat na rin siguro niya ipagpasalamat na dumating ito. Hindi na siya mukhang basahan na itinapon sa isang tabi. He was a boost to her ego too. Kung si Clyde kasi ay manakanakalang siya mapansin, ito ay para nabighani sa kanya. Mula nang dumating ito sa kanya, ay sa kanya parati nakatuon ang malaking bahagi ng atensyon nito. Nakatitig si Monique sa malaking apoy. Gabi na noon at nagkayayaan sila mag-bonfire sa beach. Sina Clyde at Siam ang nagsindi niyon. A penny for your thoughts? Ani Siam na tumabi sa kanya.
Ninitian niya ito. Hindi pa aabot ng piso ang ibabayad mo para sa thoughts ko. Sagot niya. Wala naman kasi ako iniisip. Nakatingin lang ako sa apoy. Sinabi niya iyon, gayong ang totoo ay sina Cole at Patsy ang laman ng isip niya. Kanina pa panay ang harutan ng mga ito. Dapat niyang sitahin ang pinsan niya, pero baka isipin nito at ni Clyde na iinggit siya kaya nanahimik na lang siya. Oh, I thought you were jealous of those two. Ani si Yam. Bakit naman? They seem to be having a nice time, and this place is really made for that. Inabot nito ang kamay niya. She had this sudden urge to throw sand on his face, but she struggled to stop herself. I'm sorry, masyado yata ako mabilis. Marunong naman makahalata ito, kaya binitawan nito ang kamay niya. It's just that, well, I don't believe in beating around the bush. When I find a woman attractive, Who? Huwag kang magpapaniwala riyan, Monique. Sabay sila napatingin ni Siam kay Clyde. Get out of here. Pumulot na kung ano mula sa buhangin sa Siam. Siguro sigay iyon o maliit na bato at pinukol nito ang kaibigan. I didn't interrupt you when you were whispering sweet nothings into Ira's ear. For your information, I wasn't whispering anything to her ear, so technically, there was nothing to interrupt. Talaga lang ha? Hindi na iwasang bulalas niya. Talaga, giit ni Clyde. Where is she anyway? Tinanaw niya ang kanina ay kinaroroonan ng pinsan niya. Pumasok siya sa loob. She said she needs to freshen up. Kaya pala nang iistorbo ka rito. Ani Siam. Yup. Ani Clyde na umupo pa sa tabi niya. Naramdaman agad niya ang kakaibang tensyong nilikha ng presensya nito. So, what were you two talking about? Tanong nito kay Siam. I was telling Monique here what an asshole are. Sagot ni Siam. Siam, I'm shocked. You shouldn't use foul language like that in front of a lady, especially someone as lovely as Monique. Lovely? Sino? Ako? Sa loob-loob niya. Asus at naniwala agad. Kawawa ka naman. Wala bang pumupuli sa iyo? At kahit biro'y pinapatulan mo, siniwata agad niya ang kasiyahang nabuhay sa dibdib niya. I guess I shouldn't use those words. And I don't need to. Monique, you must know what you are. Sagot ni Siam. Tumingin sa kanya si Clyde. With the way his eyes were twinkling, he seemed like a mischievous little boy. Dapat siyang mayamot dito, pero hindi iyon ang naramdaman niya. Bigla, ay parang gusto niyang pupugin ng halik ito. Oh, haya na pala si Ira, sabi ni Siam. Nang tumingin siya sa direksyong tinitingnan nito, ay nakita niyang palapit na nga sa beach ang pinsan niya. Pinanood niya ang paglalakad nito. Nawari niya na napakalayo maging katulad siya nito. Ira knew all the right moves, how to sway her hips just right so men would be mesmerized by the movement, how to tilt her head to show her lovely features to full advantage, how to smile so men would find her irresistible. She is no match for you. Bulong ni Siam sa tapat ng kanyang tenga. Amen to that. Bulong naman ni Clyde sa kaliwang tenga niya. Tumayo yata ang lahat ng balahibo sa katawan niya. Sanhi ng pagbuga ni Clyde na hininga sa tenga niya. Pero bago pa siya makapag-react, ay tumayo na ito at sinalubong nito si Ira. Your cousin is hot. Hindi na ako nagugulat na interesado sa kanya si Clyde. Ani Siam. She has a boyfriend. Biglang sabi niya. So, that wouldn't stop my friend. That's what I'm afraid of. Naisa loob niya. And there was another thing that started to scare her. Parang hindi na lang ang pagnanais niyang tulungan si Johnson ang dahilan kung bakit napakaporsigido niyang hadlangan ang kung ano man napakaposibleng mamagitan kina Clyde at Ira. May pansariling interes na siya. It was the kind of interest that could get her into a lot of trouble and might cause her a major heartache. I'm thanking my lucky stars that I decided to drop everything and come here. Like I was saying before, we were interrupted by that no-good friend of mine. When I find a woman attractive, I don't waste my time. I tell her outright, I find you attractive, Monique. Sabi ulit ni Siam. She was flattered. It was human nature to feel that way. Pero sigurado siya na ni katiting, nakilig ay walang idinulot sa kanya ang mga katagang narinig niya mula rito. Kung si Clyde pa nagsabi sa kanya ng ganoon, stop it. Tahimik na si Tania sa sarili. Masyado na yata siya na-obsess kay Clyde. Thank you. I don't know what to say. Aniyang ibinaling na muna rito ang pansin. Let me think.
So you would give me the chance to get to know better? Nag-isip siya. Bakit nga ba hindi niya iyon hayaang mangyari? Anong masama kung sakaling kilalanin niya ito? Okay, pagbibigyan kita. Nakangiting sabi niya. That's my girl. I'm not your girl. Not yet. Ngumiti ito na maluwag. Not ever. Anang kalooban niya. Kumunot ang noo ni Clyde na mapawi ang tingin niya kina Siam at Monique. The two seemed to be having a nice time. There was no problem with that. Siya man ay nag-enjoy. Ira was a very attractive woman at hindi nito itinatago interes nito sa kanya. Kaya bakit pa ba niya pakikialaman ng mga kasama nila? Bakit para naiinis siya na nakakascore ang sangkatutak na pogi point si Siam kay Monique? Kawawa naman si Monique. Hindi niya alam ang kalibre ni Siam. Iyon na lang ang inisip niya. Mas palikero sa Siam na 100 paliko kaysa sa kanya. Monique was a babe in the woods who could be easily devoured by a wolf like his friend. She is a big girl, and you are not her keeper. No one is forcing anyone to do anything here. Your attention is straying. Ani Ira, nilingon niya ito. Nakanguso ito at may nahimigan siyang hinampo sa boses nito. Most definitely not, tanggi niya. But you don't seem to be listening. I'm just wondering how someone like you could be so lovely. Sus, bola. Hinampas pa siya nito sa braso. Pero mukhang umubra naman ang sinabi niya. It was a tried and tested line and more often than not, it worked. Sinikap niyang alisin ang pansin kina Monique at Siam. Pero sa kahabaan ng gabing iyon, inatuklasan niya ang pahirap na ng pahirap para sa kanya na huwag lingunin ang mga ito. The blaze coming from the bonfire gave Monique's skin a golden glow. It cast her face in shadows, making her look mysterious, mesmerizing. O baka naman sobrang inaantok ka na, kaya nagkakaganyan ka. Sita sa kanya ng isip niya. At bakit ang balat lang ni Monique ang tila nakikita niya na babahira ng gininto ang kulay? May balat din naman si Ira, pero hindi ganoon ang tingin niya roon. Bakit si Monique ay nagmimistulang misteryosa ang aura dahil sa mga anino nililikha na naglalarong liwanag ng apoy? Samantalang si Ira ay wala nangyayaring kahit ano sa anyo nito. And why did he feel like wringing Siam's neck every time he saw him whisper something into Monique's ear? Bigla siyang tumayo. Hindi siya natutuwa sa tinatakbo ng mga pangyayari, pati na sa mga nararamdaman niya. O, saan ka pupunta? Gulat at tanong sa kanya ni Ira. I'm going for a swim. Sagot niya. Great idea. Anang dalagat sumunod na ito sa kanya. Kainin sana kayo ng pating, pero kahit yata pating ay iluluwa kayo. Anang isip ni Monique. Nagkukutkot ang kalooban niya sa tuwing maririnig niya ang matinis ng tili ni Ira. Parang kinikiliti sa hindi dapat kilitiin ng pinsan niya kung makaigik ito. Those two seem to be having a grand time, komento ni Siam. Mukha nga, gusto mong saluhan sila? Tanong niya. I have a better idea. Let's make our own fun. Anong fun bang tinutukoy mo? Hindi na siya nangimay magtanong. Mahirap na. Baka mapasubo siya sa hindi dapat niyang pasukin na sitwasyon. Tumawa ito. Clean fun. There's nothing to worry about. Tumayo ito, pinagpag ang buhangin tumikat sa shorts nito at saka nito inilahad ang kamay sa kanya. Come on, I don't bite. Nakangiting sabi nito nang manatili siya nakatingin lang dito. Inabot niya ang palad nito at tumayo na rin siya. Iginiya siya nito palayo sa kinaroroonan ni Clyde at Ira. Where are we going? Tanong niya. You'll see. Sandali pa sila naglakad bago tumambad sa paningin niya ang bahagi ng baybayin na nagpapaligiran ng mga bato na nagmistulang malaking swimming pool. Nakaharangan ng mga iyon ang paghampas ng alon at sa tama ng liwanag ng buwan ay nagbukang malinaw na bukal ang bahaging iyon. How about a dip? Yaya sa kanya ni Siam. Sandali lang siya nag-isip bago pumayag. Nakasuot naman kasi siya ng swimsuit sa ilalim ng kanyang pangitaas kaya walang problema kung maglunoy siya sa tubig. Hinubad niya kanyang t-shirt at maong shorts at saka siya sumunod kay Siam sa paglusong sa tubig. The water felt like silk against her skin. Katamtaman ng temperatura niyon, kaya masarap sa pakiramdam. Lumutan siya ng nakatihaya. Pinanood niya ang kalangitang puno ng mga nakikislapang bituin. Ang pagsaboy ng tubig sa mukha niya, ang pumali sa kapayapaan nagsisimula ng bumalot sa kanya. Why you? Hinarap niya si Siam. Sinabuyan ulit siya nito ng tubig. Napasamid siya sanhin ng tubig na pumasok sa bibig niya. Sinabuyan din niya ito ng tubig. Para silang mga bata.
Walang ano-ano, ikinabig siya nito at hinawakan sa baywang. Hinigka nito ang batok niya. Hey, hindi yang kasali sa usapan. Protesta niya. Let me go. Hindi nito sinunod ang utos niya. Sa halip ay gumapang pa ang mga labi nito papunta sa leeg at tainga niya. Bitawan mo ko, Siam. I mean it. Aniyang sinabayan ang pagpapalag. You heard her. Let her go. Sabay nilang napabaling ni Siam sa pinagbulan ng tinig. Nagulat siya na makita niya si Clyde na nakatayo sa di kalayuan. Nakatungha ito sa kanila at kahit hindi niya masyadong maaninag ang mukha nito ay nakikinita-kinita niya napakakulimlim ng anyo nito. May bago ka palang trabaho. I didn't realize playing the role of a knight in shining armor is your cup of tea. May bahay ng sarkasmong sabi ni Siam. I'm not playing any role, ganting sabi ni Clyde. Nasaan na ba si Ira? Bakit kumagala-gala ka na? Clyde! Clyde! Ani mo sinadyang umalingaw-ngaw ang tinig na nagmamay-ari ng pangalang binanggit ni Siam. Oh, hinahanap ka na niya. Shouldn't you be joining her? Sabi pa nito. Hindi umalis sa kinatatayuan nito si Clyde. I meant, shoo! Ani Siam. Clyde, nasaan ka na ba? This is not funny, reklamo ni Ira. Monique, may bahid ng pagtatanong ang pagsambit ni Clyde sa pangalan niya. It's okay. Puntahan mo na si Ira. Aniya, hindi yun ang gusto niya mangyari, pero parang iyon ang masabuting sabihin niya. Are you sure? Parang may galit na lumangkap sa tinig ni Clyde. Yes, sagot niya. If you say so. Pagkasabi niyon, ay tinalikdan na sila nito at malalaking hakbang na lumayo ito. Where was I? Ani Siam nang balingan siya nito. You were about to kiss this. Iniamba niya sa mukha nito ang kamao niya. Bigla itong tumawa. I'm sorry. Saad nito. Malamang, nadama nitong seryoso siya at hindi nagpapakipot lang. I didn't realize I was getting too annoying. Tumawa na naman ito. I like you, Monique. I really do. You're not only pretty but you're funny as well. Deadly combination iyan para sa akin. Hindi siya kumibo. Wala siyang balak na hikayatin ito at baka kung ano na naman ang maisipang gawin nito. You have nothing to fear in me. Don't worry. Hindi na mauulit yung kanina. From now on, when you say stop, I promise to do that. Dapat lang, dahil sa susunod ay makakatikim ka na sa akin. Banta niya. Nagsimula na siyang umahon mula sa tubig. Hindi siya pinigilan nito. Sa halip ay inalalayan pa siya para makasampa siya sa batuhan. Mukhang may gusto si Clyde kay Monique, mga ka-felicidad, kasi nagsaselo siya sa kaibigan si Siam. Kaya naman, abangan!